Okay, so aabangan natin yung mga detalye. Kumbaga, parang patikim lang naman niya kung bakit kung meron mga proyekto magaganap. Pero before ko isara yung tukol dun sa dun sa mga love team. O sige, babalik ko na sa Aldab. Basta kikwento ko lang, may oras pa naman. Kikwento ko lang. Alam mo, MJ, nung nangyayari yung Aldab. Dahil talagang part of pop culture yan. Nung nangyayari yung Aldab, yun yung time na wala ako sa Channel 5 na ako'y nandun sa ABS-CBN. And siyempre, alam natin kung gaano ka blockbuster ang Aldab nun, di ba? Na iniiyakan dun sa kabila. Di ba? So parang bawal mo ibalita, ibalita at all. So pero kami, may mga staff doon sa newsroom na fans ng Aldab. Repressed kayo. Hindi namin pwede sabihin. I mean, hindi naman pinagbabawal, pero being proper lang because you're in a company, di ba? Pero, in all fairness, pinayagan nila, ako nag-produce nung year-ender for 2015. Isinama. Doon sa ABS. Ako yung nag-produce nung ako yung EP. Isinama ko at pinayagan naman nila. Kasi parang sabi ko nga, MJ, it's pop culture. Kasi. Ang hirap i-deny na nung 2015 ay walang existence ang Aldab. Meron. Kaya pinayagan nilang ilagay yung sa year-end. kasikatan nila noon was beyond the realms of any boundary of network. Wala namang makakapag-deny. It was a cultural thing. It was a national thing that we all celebrated pag Pilipino ka here and abroad. It was a spark that we all couldn't really decipher at that time, but we felt it. We felt the chemistry, we felt the kilig, we felt everything with Aldab. Hindi, at saka sa sobrang popular niya, parang yun lang yata yung palabas na nakita kung walang commercial. At ang ads, puro yung mga... Lower thirds. Yeah, lower thirds. Diba? Sa sobrang sikat niya. So parang hindi natin makakaila na nasa kasaysayan siya ng entertainment. At saka napuno nila, sila yung punong-puno. Parang lahat ngayon sinasabi napupuno nila yung yung venue sa Bulacan, di ba? Pero sila ang unang nakapuno nun. Yeah. Yung sa tamang panahon na event nila. Ay nako, MJ. Those were the days, mga masasayang mga kwentuhan. Pana ko ng Aldab. Noong 2015. Kanina, ang Eat Bulaga ay talagang ibinalik ako sa aking panahong in love ako sa Aldab noong 2015. Ano ba nangyari kanina? At balita ko naging gown yung apron. Hindi lang kanina rin nakakaloka kasi ibinalik nila yung inis na mga tao sa plywood, di ba? Nakita niyo ba yun? Yeah. Grabe, talagang nostalgia is real dahil isang dekada na mula nang ni-launch si Yaya Dub at nakilala nga natin siya. Talagang, it was a good flashback Friday para sa lahat talaga. Especially sa mga solid fans ng Eat Bulaga. At syempre ni Maine Mendoza na hanggang ngayon sobrang going strong pa rin. Kaya, alam mo, nakakatuwa yung suot ni Maine, no? Pero syempre, huwag natin tanungin kung gaano kamahal yung suot niya ngayon dahil couture yun. Diba? Nagko-couture si Yaya Dub, ang ating nag-iisang Maine Mendoza. And seeing her grow all throughout this decade is really something that, makes our heart full. Especially yung mga showbiz fans, itong mga fans ng Eat Bulaga who has been with them through time and time again. Nakakatuwa. So, happy anniversary syempre kay Maine Mendoza na actually before this, ginunita rin yung unang audition ni Maine sa Eat Bulaga just a week ago. Kaya talagang nakakatuwa na nagbigay pugay yung Eat Bulaga sa kanyang 10th year anniversary and more years to come. And doon nagbigay rin syempre ng photo si Joey De Leon with Maine Mendoza na proud syempre si Henyo, Master Joey De Leon kay Maine. Bukod nga doon, talaga sobrang daming aside from the pictures and images kanina na naiyak nga si Alan Kay dahil talagang na emotional siya. Yung mga tugtog yung fantastic fantastic baka nasasabi ko, fantastic baby. Ano ba yung kanta na yun dati, di ba? Kain mo lang ba doon? Parang parang siyang nag-subgroup. Naisip na yung resto. Fantastic baka naiisip ko. Pero